I just want to share to you the word of the Lord in Mark 8, verses 34 to 38. Napakaganda itong word ni Lord dito. Ang sabi niya, then Jesus called the crowd and his disciples to him. If anyone wants to come with me, he told them, he must forget self, carry his cross, and follow me. For whoever wants to save his own life will lose it. But whoever loses his life for me and for the gospel will save it. Do people gain anything if they win the whole world but lose their life? Of course not. There is nothing they can give to regain their life. If a person is ashamed of me and of my teaching in this godless and wicked day, then the Son of Man will be ashamed of him when he comes in the glory of his Father with the holy angels. Sabi ni Lord, take up your cross and follow me. Ibig sabihin ay piliin po nating sundan ang Panginoon. Dahil ano nga po ang mapapala natin sa mundong ito? Panandali ang saya, panandali ang kayamanan, panandali ang mga bisyo, panandali ang party, panandalian lang lahat, kapatid. Wala pong magtatagal sa mundong ito. Wala pong forever sa mundong ito. Ang may forever lang ay kay Lord sa heaven. So, kung kontento na po tayo sa mundong ito, kung para sa tingin natin convenient sa atin yung mundo, ay, kapatid, magtanong ka na. Kasi dapat tayo po ay hindi maging komportable sa mundong ito. Dahil ang tunay na anak ng Diyos at sumasampalataya sa Kanya ay hindi tumitigil upang maglingkod sa Kanya at sundin ang mga utos niya. Dahil alam niyo po ang utos ng Panginoon, we must be holy, we must be pleasing unto Him, we must turn away from all the wicked ways and from all our sins. Kaya nga, di ba, sabi ni Lord dito, if a person is ashamed of me, kung kinakahiya po natin ang Panginoon and of my teaching at pati po ang salita niya, ay sabi niya, then the Son of Man will be ashamed of Him. Gusto po ba natin na ikahiya tayo ng Diyos? Gusto po ba natin na hindi tayo makasama sa muling pagbabalik ni Lord? Siyempre, di ba ayaw natin? Ayaw nating maiwan sa mundong ito. Ayaw nating na-experience yung tribulation, yung sufferings, eternal damnation. Ayaw nating ma-experience yan. Ang gusto po nating ma-experience, yung buhay na walang hanggan. Kapatid, ibinigay na po sa atin ito ng libre. Ang gagawin na lang po natin, tanggapin natin ng Diyos ng buong buo sa ating mga puso. Kaya kapatid, wag po tayong maging okay na lang sa mundong ito. Maging sapat na lang kung ano yung meron tayo or mas mapasaya tayo ng mundong ito. Wag po ganon. Dapat ang nakakapagpasaya po sa atin ang mga salita ng Diyos. Ang nakakapag-satisfy po sa atin yung prayer natin, yung life with the Lord, yung service natin to the Lord. 'Di ba? Mas mabuti pa ang isang araw na kasama ang Diyos kesa sa libo-libong taon dito sa mundo. Kaya ang pipiliin po natin yung eternal life, yung buhay na walang hanggan, hindi po yung dito sa mundo. Kasi lahat ng pinagtatrabahuan po natin, lahat ng pinaghihirapan natin, lahat ng mga bagay na yan ay panandali ang kaligayahan lamang. Kaya wag po natin kakalimutan ang sinabi ng Panginoon that take up your cross and follow me. Follow the Lord. Follow Jesus Christ. Accept Him as your Lord and Savior because wala pong makakapagligtas sa atin sa mundong ito kundi ang Panginoon lang. No one can save us. Heaven is real and also hell. Kaya kapag huli na po ang lahat, wala na po. Wala na pong rewind. Hindi na po natin may babalik yung buhay. Kaya habang nasa mundo pa po tayo, humihinga pa po tayo, ay ibigay po natin sa Diyos yung nararapat na ibigay natin sa Kanya. Dahil ang Diyos po yung nagbigay sa atin ng hininga, yung Diyos lang po ang makakapagbawi nito kung kailan niyang gustong bawiin yung ating mga buhay. Kaya hanggat may pag-asa pa, hanggat may hininga ka pa kapatid, hanggat may lakas ka pa, ay gamitin mo na ito sa mabuti, sa maganda.
Ang sinasabi ni Lord na take up your cross and follow me, ibig sabihin, talikuran mo yung kasalanan, kapatid. Talikuran mo yung bisyo mo, talikuran mo yung pag, pag paninigarilyo mo, talikuran mo yung pag-inom mo ng alak, talikuran mo yung mga kasalanan, yung hindi pagpapatawad, yung chismis, mga gossip, di ba? Talikuran natin lahat ng ito, mga kapatid, yung hatred, yung anger, talikuran natin lahat ito. Iwasan natin magkasala upang sa ganon, sa muling pagbabalik ng Diyos, madadatnan po tayo ng Lord na faithful sa Kanya. Madadatnan niya po tayo na tuwid at kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Amen? Kaya kapatid, ano pang inaantay mo? Ibigay mo na yung buhay mo kay Lord habang may panahon pa. Because the days are getting shorter. The time is getting shorter. And Jesus loves us all. And Jesus wants to save every one of us. Pero kapatid, ang huling desisyon ay nasa sayo lang. Kaya ngayon pa lang, tanggapin mo na siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Thank you so much, everyone. Good night, and Jesus loves you all. Shalom! Bye!